At the first stop of his delivery route, Dante unloaded 2/9 of the MSA Reviewer books in his van. After he unloaded 100 books at his next stop, 1/2 of the original number of books in the van remained. How many MSA Reviewer books were in the van before the first delivery? So choices 100, 200, 360, and 630. Okay, so kung gusto niyo pong masimulan, simula number 1, number 85 na tayo, punta lang po kayo dyan sa baba or sa description. Makikita niyo dyan ang link ng aking playlist para sa CSE word problems. Okay? So try niyo pong sagutan bago panoodin ang solution ko, post niyo muna. And then before we start, so i-promote ko lang or invite ko kayo sa aking CSE exam review for Math and Logic via Zoom. For 50 pesos only, 10 sessions po yan, kaya lumalabas na 5 pesos lang per session. Okay, so nga pala ito sa August 2024. So kung sa mga interesado, PM nyo lang ako sa Messenger, RJ Enseñado. Okay, so let's start. So meron tayong 2 ways para sagutan ito. So yung una, gagamitin ko trial and error lang, and then pangalawa naman ay gagamit tayo ng unknown variable, algebra gagamitin natin. Okay, so yung mas madali muna tayo. Trial and error. Kasi ang sabi dito, at the first stop of his delivery route, Dante unloaded 2/9 of the MSA Reviewer books in his van. Dito pa lang sa 2/9 na yan, pwede na tayong mag-eliminate ng choices natin. Okay, so ito yung trial and error, 2/9. So ibig sabihin, dapat yung sagot natin ay divisible by 9. Okay? So divisible by 9 dapat ang magiging sagot natin. Kasi 2/9 daw eh. Dante unloaded 2/9. So, ibig sabihin, tanggal na si 100, hindi divisible by 9. 200, hindi din divisible by 9. So, ang pwede na lang, 360 and 630. So, paano nga ba yung guide natin or yung rule kapag nagdi-divide sa 9? Kailangan ang sum ng digits ay divisible sa 9. So, ito, 1 plus 0 plus 0, 1, not divisible sa 9. 2 plus 0 plus 0, 2, not divisible by 9. So, ito, 3, 6 plus 0, so that is 9. And then 6 plus 3 plus 0, that is 9. Both divisible by 9. So pwedeng maging sagot natin ay 360 or 630. So kung natanggal na lahat, huwag nyo nang idiretso. Yun na agad yung magiging sagot dyan. So dahil dalawa, mag-trial and error tayo. Okay, so ang sabi, Dante unloaded 2/9 of the MSA Reviewer books in his van. After he unloaded 100 books at his next stop, 1/2 of the original number of books in the van remain. So try natin itong 360. So multiply lang natin sa 2/9. So 360 times 2/9. So that is equal to, divide lang natin ito muna. 36 divided by 9, that is 4. Okay, so that is 4. So may 0 kaya magiging 40. So 40 times 2, we have 80. And then, meron daw nag-unload ulit ng 100 books. So 80, i-add natin yung 100. Ang na-unload na natin ay 180. Which is, 1/2 daw yun. 1/2 of the original number of books remain in the van. So therefore, kung 360, mag-eksakto na siya. 360 yung total, tapos 180 na yung na-unload. So 180 ay kalahati ng 360. So therefore, ito na yung tamang sagot. Letter C, 360. So huwag na natin i-try ito kasi nakuha na natin dito sa 360 letter C. Okay, so ganun lang kasimple kapag nag-trial and error tayo. So ngayon, sagutan naman natin gamit ng algebra. Okay? Gamit ng algebra, burahin ko muna lahat yan. So gamit ang algebra, so mag-assign tayo ng variable. Let x be the, how many MSA Reviewer books? Ayan, number of books na lang ito. Let x, ayan, number of books, original number of books. Okay, so ang sabi kasi, MSA Reviewer books were in the van before, ayan, before the first delivery. So yun yung kumpleto pa. Okay, so gawan natin ngayon ng equation. So ang una, 2/9 daw yung nag-unload siya 2/9. So therefore, that is 2/9 of the number of books, so 2/9x. And then we have, he unloaded another 100 books. E di, i-add natin ito, plus 100. Tapos, 1/2 of the original number of books in the van remained. After niyang ma-unload itong dalawa, may natira pang kalahati. E di, equate natin sa kalahati, 1/2
of the original number of books, so 1/2 x. And then just solve for x. Okay, so solve for x, i-multiply natin both sides by the LCD. Meron tayong denominator na 9 at saka 2. So ang LCD niyan ay 9 times 2, 18. So multiply lang natin both sides by 18. Okay? So distribute natin ito. So we have 18 divided by 9, that is 2 times 2x, so we have 4x. Plus 18 times 100, so we have 1800 or 1800 equals 18 divided by 2, so that is equal to 9 times 1 times x, so we have 9x. And then, kailangan pagsamahin yung x, so subtract 4x to both sides. Subtract 4x to both sides, so therefore we have 1800 is equal to 9x minus 4x, so we have 5x. And then our last step, divide both sides by 5. So therefore, the value of x is 1,800 divided by 5. So i-manual natin. 1,800 divided by 5, we have 18 divided by 5, we have 3. 3 times 5, we have 15. Subtract, we have 3. Bring down 0, 30 divided by 5. Eksakto na, 6 times 5, 30. Kopyahin na lang natin yung itong 0, 360. So same answer, letter C. Okay, so depende na sa inyo kung saan kayo mas nadalian, yung algebra way or yung by trial and error. Okay, so that's it. So thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. At kung meron kayong math question ay i-comment nyo lang or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.